Iya kakagatin ng pukyot. Ito, yung ano niya. Iwan. Sakit ah. Mapulan at no, yan at ano ka. Gupong to na, mistraw. Makalipas ang ilang minuto, nabugaw ang mga bubuyog at naging kalmado ang sitwasyon. Kinamahan ka. Tingnan mo, oh. Kung nakikita mo yung puwetan niya, merong maliit na parang tusok. Yan yung masakit. Yan yung parang karayom niya. Na kapag tumusok sa'yo, pwedeng mamaga yung buong mong muka. At ganun na nga ang nangyari. Kuya, namamaga yung ano niyo, mata niyo. Pati mata kinagat eh. Nang makalabas kami sa aming kulambo, nakita ko si Mang Chiquito na tagtad ng kagat sa mukha. Dito. Ay, ito po namamaga. Mo talagang sa mata ko tinamaan, dalawa. Sabi mo, kuya. Ang isang ito, labi naman ang pinuntirya. Yan, dito kinagat mismo. Oo. Nang mabawasan na ang mga bubuyog sa pukyutan, umakyat muli sa puno ang isa sa kanila. Bit-bit ang umuusok na sulok. May umaakyat ngayon na tao doon sa puno, may dala siyang pausok para just in case meron pang mga bubuyog na naiwan doon sa kanilang pukyutan ay hindi lalapit sa kanya dahil matatakot doon sa usok na hawak niya. Maingat na binaba mula sa puno ang pukyutan. So ito yung pinakabahay nila. Purong-puro, animoy gintong likido ang nakita ko. Nagtagumpay ang buong grupo. Uy. Ito ang reward. Ang tamis! Akala ko tapos na ang kalbaryo. Pero makalipas ang ilang minuto, lumarga na naman ang grupo. So, kung nakita ninyo yung honey kanina, halos hindi man lang siya umabot dun sa kalahati ng lata. Kaya, ang balak ng grupo, umakyat pa doon banda sa gitna ng kagubatan para maghanap ng isa pang pukyutan. Habang nilibot ng grupo ang kagubatan, ang bunsong kapatid ni Charlie na si Adrian dumidiskarte ng sariling pagkakakitaan. Ay, sus Maria, itong batang to. Wild orchids ang hanap ng bata, mga bulaklak na karaniwang nakakabit sa matataas na sanga ng mga puno. Anong klaseng orchids ang hinahanap mo? Maganda po yung may white na orange, ay pink. Oo. Tapos, anong ginagawa niyo doon? Binibenta lang po. Magkano ang ano niyo? Magkano ang kinikita mo doon? Yung tag-10 po yung isang ganun, Yung isang balot. Kung tutuusin, barya lamang ang kapalit ng panganib na sinusuong ni Adrian. Ilang beses na nga raw siyang nalaglag sa puno, pero kailangan lunukin ang takot. So, anong gusto mo maging paglaki mo? Seaman po. Seaman. Bakit gusto mo maging seaman? Gusto ko lang po maglalayag sa dagat. Gusto ko pong makita ang ano ng dagat.
Nakakita ka na ba ng dagat? Hindi pa po. At para sa simpleng pangarap na ito, handa siyang akyatin ang kahit ano. Takbo kayo, mamaya. Takbo kayo sa taas. Wag kayong papunta sa baba, sa taas lang. Habang nakikipagsapalaran sa matataas na puno si Adrian, isang malaking pukyutan na nakatago sa mga sanga ang nakita ng kanyang kuya Charlie. Yan na. Kinabahan ako dahil malapit ito sa bangin. Pero lalo akong natakot nang malamang ang taong naatasang kumuha ng pukyutan ay ang batang si Charlie at isang kaibigan. Natatakot ka ba? Medyo. Kasi, Kasi sakit pong magat yung mga yun. ba't mo pa rin ginagawa? Kasi walang kuhanan ng pera, ma'am. Dahil, Dahil wala pong ibang makuhanan ng pera dito kung yun lang. Walang anumang proteksyon ng dalawang binatilyo kundi jacket at isang sulo. so nilagyan na nila Charlie ng usok yung pukyutan na nandoon, pero nakikita ninyo nagliliparan na yung mga bubuyog. Delikado itong ginagawa nila kasi wala silang anumang protection kung hindi lang yung usok na dala nila. Oh my God, ayan, lumitaw na yung pukyutan. Ang daming bubuyog. Alis na kayo dyan! Charlie! Sa ulo, meron si kuya. Tanggalin mo yung nasa ulo niya. Sunod-sunod man ang kagat ng bubuyog, walang ibang inisip si Charlie nung mga oras na iyon, kundi ang pangarap na sapatos sa araw ng pagtatapos. Dahil mababa lamang ang pukyutan, mabilis na kumalat ang mga bubuyog sa iba't ibang bahagi ng gubat. Nagtakbuhan na palayo ang aming mga kasamahan. Pero si Charlie, matapang na nanatili sa tabi ng pukyutan. Kayanin kaya niya ang sakit. Mahigit 10 minutong nanatili sila Charlie sa tabi ng pukyutan. Hindi umalis, ilang beses man silang kagatin. Charlie! Saka kinagat, Charlie? Lata. Nasaan daw yung lata? Hindi pa kasi sila pwedeng umalis dahil yung pinaka nakadikit dun sa sa kahoy, yun mismo yung pinaglalagyan ng honey. Kaya yun yung importanteng makuha nila. Ito kinukuha na nila ngayon. Makalipas ang ilan pang minuto, umalis na ang mga bubuyog at malaya na silang kunin ang pulot nito. Wow, ang daming honey nito. Ayun. Wow. Sa wakas, natapos rin ang pagtitiis ni Charlie. Charlie, okay ka lang? Pero nag-iwan ito ng bukol-bukol na kagat. Ko, nakagat ang mukha ko! Saan ang kagat mo? Saan ka kinagat? Ang dami, oh. Naku, dami mong kagat. Ito, one. Teka, pakita muna. Isang dito muna. Ito.
Ang laki nito, oh. Dalawa agad. Sandali, Charlie. Huwag mo na. malaki. Ito, tsaka to. Ano ka dito? Ang dami kong injection. Pelat na kami na! Ikaw tilod na at. Sa puntong iyon, nakita kong muli ang bunsong si Adrian. Podo, akano namin na. Sakit. Adrian, hintayin mo. Sinamahan niya ang kanyang kuya Charlie pababa ng bundok, bit-bit ang bunga ng kanilang kalbaryo. Pagkababa ng bundok, maingat na piniga ng mag-ama ang pinirapirasong pukyutan para maipalabas ang matamis na pulot. Pagkatapos makuha ang katas, isinalin sa mga bote ang pulot. 100 piso ang benta nila kada bote. Umasa si Charlie at Adrian na sana sapat na ito para makabili ng pantalon at sapatos para sa kanilang pagtatapos. Sa bahay, isa-isang inayos ni Tatay Chiquito ang orchids na nakuha ni Adrian. 10 piso ang benta sa bawat isa nito. Habang inayos ang orchids, ipinakita sa akin ni Adrian ang isang kartong alkansya. Yung alkansya ko po. Ito yung alkansya mo. Wow! Bilangin natin yung pera mo. 20, 40, 60, 60. 100. Oh. 133 na ang pera mo. So, magkano na? 333 na po. 333. O, magkano na lang kulang natin? Ilang taon nang nag-iipon si Adrian. Balak raw niya kasing bumili ng bisikleta. Ay, magkano ba yung bike? 1,600 ma. 1,600 ba? Ish, patay. Akala ko naman 677. Eh di 1,000 ano pa pala tayo? 1,277. Sus, ang dami pa pala natin gagawin. Akala ko naman. Ano pa po? Nag-iipon ka pa. Halika na, gumawa na tayo ng No, yung... Kinabukasan, bumiyahe ang mag-aama, bit-bit ang naipon nilang honey at orchids. Isinabay na namin sila sa aming motorsiklo, aabutin kasi sila ng 4 na oras kung maglalakad mula sa bundok patungong bayan. Sa bayan ng Salapadan, matyagang naglakad ang mag-aama sa gitna ng tanghaling tapat. Sama video na sa lapadan. Silo, kanya. Inawa din na nakadiloy. Kaya am sinukaw, 75. Line meet na 75 po. Yun naman. Kaya ko naman. Mga alam pautangan na load. 100 ang benta nila sa kada bote, pero tinawaran sila ng mga mamimili. Ikutin channel, saan? 60, 180 ay isa. Bakit 60 lang? Ganito pang presyo namin dito. Presyong magkakapatid. 60 pesos lang nabili ang bawat bote ng honey.
Pagkatapos ng buong maghapong paglalako, 270 pesos lamang ang kinita ng mag-aama. Ganda lang, ukwam. Pantalon. Ukwam. Sapatos daw kay kuya. Sapatos. Pagkatapos ng 2 araw na pagtatrabaho, ngayon lang matitikman ng 2 bata ang bunga ng kanilang paghihirap. Balat na sapatos para sa graduation ang napiling bilhin ni Charlie. Tama lang. Tama? Tama. Mamigyasan pwede. Walang pantalon dito. Sige, mo na ng medyas. Si Adrian naman, excited na nagsukat ng itim na pantalon. Yan, ganyan. Tama yan. Tama. Ha? Ang sapatos to. Pang sapatos. Oh. Sige, yan, yan. Yan na? Okay na? Pero ng oras na ng bayaran, nalaman naming 300 pesos pala ang pinakamurang balat na sapatos. Naubos ang kinita ng mag-aama at wala nang naiwan para sa inaasam na pantalon ni Adrian. 8, 9, 10. Dahil dito, napilitan ng bata na buksan ang pinakaiingatan niyang alkansya. Ay. Oo. 400, 500. 5 nga eh. Dalawa oh. Ang dalawa, yan, sandal to. Ayos na. Ayos. Alas 5 na ng hapon nang matapos sina Charlie, Adrian at Mang Chiquito sa kanilang pamimili. Tahimik nilang nilisan ng palengke, bit-bit ang matamis na bunga ng kanilang pagtitiis. Anong pakiramdam mo ngayon na magtatapos ka na? Masaya po. Dahil? Dahil lang taon ko nang hinihintay yun pagtatapos ko. At hindi na ako aakyat sa bundok para punta sa aming paralan. Makalipas ang 3 araw, nagtapos sa elementarya at high school ang magkapatid na Charlie at Adrian. Parehong nasa honor roll ang magkapatid. Tunay ngang isang matamis na tagumpay. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.